Tahimik ang gabing iyon sa Sitio Malinong, isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Maganda. Tanging tunog ng mga kuliglig at huni ng mga paniki ang umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, may isang anino ang gumagapang sa madilim na gubat, pilit na lumalakad sa kabila ng mga sugat at panghihina. Isang nilalang na bihirang makita ng mga tao. Isa siyang engkanto, isang nilalang mula sa daigdig ng diwa na kadalasang namumuhay sa likod ng manipis na tabing ng ating mundo. Ngunit ngayon, suot niya ang damit pang sundalo. Punit-punit, basang-basa sa dugo, at may bakas ng isang labang hindi pangkaraniwan. Siya ay si Calario, isang sundalong engkanto, mandirigma mula sa kaharian ng guni-guni. Nilisan niya ang kanilang mundo para sundan ang isang nilalang na sumira sa kanilang kagubatan at pumatay ng marami sa kanyang bayan. Sa paghabol niya, napadpad siya sa mundo ng mga tao at doon siya nasugatan ng kakaibang itim na armas na parang may lason mula sa ilalim ng lupa. Halos di siya makatayo. Ang kanyang pakpak ay putol. Ang kanyang tagiliran ay may lalim na sugat. Sa kanyang paggapang sa lupaing banyaga, dumaan siya sa isang taniman ng palay. Doon niya nakita ang isang maliit na kubo, simpleng tahanan na may ilaw ng gasera. Mula sa loob ay may narinig siyang munting halakhak, boses ng isang batang babae, kasabay ng tinig ng isang matandang lalaki. "Hana, itago mo na yung mga halamang gamot. Mamaya na natin ipagpatuloy ang pag-aaral mo, ha? Kain muna tayo," wika ng matanda. Ang matanda ay si Mang Elias, isang kilalang manggagamot sa baryo, at ang kanyang apo si Hana, 10 taong gulang at matalinong bata. Si Elias ay dati ring magsasaka bago siya kilalaning manggagamot at kilala sa kabaitan sa mga ligaw na hayop at paggalang sa kalikasan. Dahil sa kahinaan, natumba si Calario malapit sa kubo at isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis na tumigil sa pagkain si Mang Elias at lumabas ng bahay, may dalang lampara at baston. Sinundan siya ni Hana. "Lolo, may tao!" bulong ni Hana. Paglapit nila sa puno ng mangga sa gilid ng taniman, napamulagat si Mang Elias. Nakita niya ang isang nilalang na may malakristal na balat, duguan, may bakas ng pakpak sa likod, at ang mga mata nagliliwanag sa bughaw na liwanag. "Diyos ko, engkanto," usal ni Elias. Ngunit di siya umatras, bagkus lumapit siya. "Kaibigan ka ba o kalaban?" Mahinang tinig ang lumabas kay Calario. "Hindi. Ako, kalaban. Ako'y sugatan. Sundalo ng kagubatan." Nang marinig iyon ni Elias, hindi siya nagdalawang isip. Tinulungan niyang buhatin si Calario at sa kabila ng takot ni Hana, sinamahan niya ang kanyang lolo sa pagpapasok ng nilalang sa loob ng bahay. Nilatag nila ang banig. Kumuha si Elias ng mga halamang gamot at pinaghalong langis ng niyog at dahon ng sambong, habang si Hana ay may hawak na palangganang may mainit na tubig. "Walang makakakita sa iyo rito," sabi ni Elias habang nililinis ang sugat. "Pero kailangan mong sabihin sa akin, sino ang umatake sa iyo? Bakit ka napadpad sa amin?" Napakagatlabi si Calario, pilit na nilalabanan ng kirot. "Isang nilalang na nagmula rin sa amin. Ngunit ngayon, masama na siya. Nagtaglay siya ng kapangyarihan mula sa mundo ninyo. Itim na langis, asupre, at bakal na may kamandag. Siya ay nagtatago sa katawan ng tao. Isa siyang dating engkanto, ngayoy naging halimaw." Nagtama ang tingin ni Elias at ni Hana. May sinasabi ang matatanda sa bundok na may nilalang na dumadapo sa mga minahan at doon nawawala ang mga hayop. Akala ng iba, aswang. Umiling si Calario. Mas masama siya kaysa aswang,
At kung hindi siya mapipigil, pati mundo ninyo ay lalamunin niya ng dilim. Tahimik ang lahat. Tanging ihip ng hangin ang naririnig sa labas ng kubo. Kung ganon, sabi ni Elias habang ina-applyan ng gamot ang sugat, dito ka muna, maghilom ka, hindi ka namin pababayaan. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mata ni Calario. Hindi dahil sa kirot, kundi dahil sa kabutihang ipinakita ng isang taong hindi niya kilala. Sa loob ng isang gabing malamig at puno ng panganib, natagpuan niya ang liwanag sa puso ng isang magsasakang may malasakit sa lahat ng nilalang. Dumaan ang ilang araw at unti-unting lumakas si Calario sa piling ni Mang Elias at Hana. Sa ilalim ng pawid ng maliit na kubo, sa gitna ng taniman ng palay at halamang gamot, doon muling nanumbalik ang lakas ng sundalong engkanto. Bagamat ang sugat sa kanyang pakpak ay hindi pa ganap na naghihilom, sapat na ang kanyang kalagayan upang makalakad-lakad at makausap ng maayos si Elias. Hindi ko lubos maisip na may tulad mo palang nilalang na nabubuhay sa likod ng ating mga paningin, ani Elias habang nagtatalop ng bawang isang umaga. Mas marami pa ang hindi ninyo nakikita, matandang Elias, sagot ni Calario, nakaupo sa isang bangkong kahoy habang iniinom ang pinaglagaan ng ugat ng banaba. Ngunit hindi lahat sa amin ay mabuti at hindi rin lahat sa inyo ay masama. Napangiti si Elias. Ganyan nga ang buhay, may dilim, may liwanag, pero kung bakit nandito ka, ay isang bagay na dapat naming malaman. Tumango si Calario. Inilapag niya ang baso ng inumin at tumingin sa luntiang kabundukan sa di kalayuan. Ang aking mundo ay tinatawag na guni-guni, isang lugar sa likod ng inyong mga panaginip. Isa itong kaharian ng mga diwang tagapagbantay. Sa loob ng 1,000 taon, tahimik ang aming pamumuhay. Ngunit may isang nilalang na naghangad ng kapangyarihan. Si Harimau, dating prinsipe ng aming lahi, ay nagtaksil sa batas ng kalikasan. Napakunot noo si Elias. Harimau? Ginamit niya ang ipinagbabawal na karunungan, dagdag ni Calario, at binuksan niya ang daan sa mga lugar sa mundong ito na sira na, mga minahan, mga lugar na puno ng usok, mga balon ng langis. Doon niya kinukuha ang kanyang bagong lakas. Pinapainom niya ang sarili ng itim na langis, isang likidong nagmula sa ilalim ng lupa na may lasong sumisira sa kaluluwa. Tahimik si Elias. Si Hana naman na nakikinig mula sa gilid habang naglilinis ng mga dahon ng lagundi ay napahinto sa ginagawa. Nakita ko siya sa labanan, patuloy ni Calario. Sinunog niya ang kalahati ng aming gubat. Pumatay siya ng mga engkantong walang laban. At ngayon, tumatawid siya sa mundong ito upang makapanghawa ng mas marami pang nilalang. Napatingin si Elias sa tuktok ng bundok. May mga nawawalang hayop kamakailan at may mga mangingisdang hindi na bumabalik. Akala ng mga tao'y binagyo o nalunod. Pero, totoo nga ang hinala ko. Magsisimula siya sa mga liblib na lugar, doon sa hindi agad nararamdaman ang kanyang presensya. Dagdag pa ni Calario. At kapag sapat na ang kanyang lakas, hindi na lang mga bundok ang kanyang sasakupin. Pati ang mga bayan ninyo, mga lungsod, ay madidiliman. Bakit ikaw lang ang humabol sa kanya? Tanong ni Hana, sabay lapit sa kanilang dalawa. Hindi agad sumagot si Calario. Halata ang bigat ng tanong sa kanyang puso. Sa huli, bumuntong hininga siya. Dahil ako ang dahilan kung bakit siya nakalaya. Ako ang bantay ng pintuan sa pagitan ng mundo natin at ng inyo. Ngunit isang gabi, inatake niya ang aking pamilya. Habang nililigtas ko ang aking mga mahal sa buhay, binuksan niya ang daan at lumusot. Napatungo si Elias. Kasalanan mong dala mo, ngunit hindi mo kailangang akuin lahat ng pagkawasak. Tumango si Calario. Kaya nga ako narito, hindi lamang para magpagaling, kundi para pigilan siya bago mahuli ang lahat.
Nagpalitan sila ng tahimik na titig. Sa mga matang puno ng karanasan at kirot, nakita ni Elias ang isang mandirigmang handang mamatay para sa kanyang mundo at para na rin sa kanila. Tutulungan ka namin, ani Elias. Ngunit kailangan mong magtago muna. Hindi lahat sa baryo ay handang maniwala sa mga tulad mo. At kung malaman ng harimaw na nandito ka, baka kami ang unang pagbalingan. Ako'y may itinatagong kakayahan, wika ni Calario. Habang ako'y nagpapahinga, maaari kong ilihim ang aking anyo. Ngunit kailangan ko ng isang silid na may lupa. Doon ako makakakuha ng lakas. May lumang silong sa ilalim ng bodega. Wala nang laman yon. Lupa ang sahig at may mga ugat ng puno sa gilid. Doon ka muna. Salamat, Mang Elias. Salamat, Hana. Utang ko ang buhay ko sa inyo. Napangiti si Hana. Hindi lang kami ang tutulong sa iyo, Calario. Sigurado akong may iba pa rin sa lugar na ito. Mga nilalang na tahimik lang, na handang kumampi kung sakaling dumating ang digmaan. Sa ilalim ng araw na papalubog, sabay-sabay silang tumingin sa silangan. Sa mga ulap na unti-unting kumukulubot at sa mga ibong lumilipad palayo mula sa kabundukan, alam nilang hindi na malayo ang panahon ng pagsubok. Lumipas ang 3 araw mula nang manirahan si Calario sa silong ng lumang bodega. Sa tulong ni Elias, araw-araw ay ginagamot ang kanyang sugat gamit ang pinaghalong halamang gamot at sinaunang dasal na mula pa sa ninuno ni Elias, isang albularyong kilala sa kabundukan. Si Hana naman ay mas lalong naging malapit kay Calario. Tinuturuan siya ng mga salitang gamit ng mga tao at binibigyan ng mga tanong na minsan ay hindi kayang sagutin kahit ng isang engkanto. Isang gabi, habang ang buwan ay kalahati at maputlang pilak ang liwanag, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong sitio Malinong. Ang mga aso, karaniwang maingay tuwing gabi, ay parang nawalan ng dila. Ang mga huni ng kuliglig ay huminto, at ang hangin ay tila humihinga, mabigat at may dalang kaba. Nasa silong si Calario, nakaupo sa gitna ng mga ugat ng puno ng bayabas. Nakapikit siya at marahang umaalon-alon ang kanyang katawan na parabang sumusunod sa pulso ng lupa. Isa itong sinaunang ritual ng engkanto, ang paglanghap sa diwa, kung saan hinihigop ng nilalang ang enerhiya ng kalikasan upang mapabilis ang paggaling. Ngunit isang malamig na simoy ang bumalot sa silid. Hindi ito galing sa lupa, bulong niya. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. May tila usok na madilim ang gumagapang sa pagitan ng mga bitak ng bodega. Hindi ito karaniwang usok. Itim ito. Parang anino na may sariling buhay. At may amoy itong parang nasusunog na goma, halo sa asupre. Biglang naputol ang konsentrasyon ni Calario. Tumayo siya at sinundan ang galaw ng usok. Pataas ito, papunta sa bahay ni na Elias. Sa itaas, si Elias ay nasa duyan, mahimbing ang tulog. Si Hana na may nasa banig, yakap ang isang lumang manika. Ngunit sa likod ng kanilang mga anino, ang itim na usok ay pumasok sa siwang ng bintana, gumagapang sa kisame, paikot sa kanilang hininga. Sa panaginip ni Hana, may nakita siyang isang lalaki na may matang pula, nakatayo sa gitna ng tuyong gubat. Sa kanyang paanan ay mga patay na hayop at sa kanyang kamay ay may hawak na itim na tungkod. "Halika, bata," bulong nito sa kanyang isip. "Tingnan mo kung ano ang tunay na anyo ng mundong ito." Hindi ito totoo," sambit ni Hana sa kanyang panaginip, ngunit nararamdaman niyang hinihigop siya ng dilim. Biglang kumidlat at sa kisap mata, bumukas ang trapdoor ng bodega. Wala pang isang segundo, si Calario ay lumitaw sa gitna ng bahay. Ang kanyang katawan ay may bahid ng gintong liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula roon ay lumabas ang bilog na liwanag
na tila ulap na ginintuan. "Lumisan ka, anino ng kasamaan. Hindi ka pa handa sa mundong ito," sigaw ni Calario. Ang usok ay nag-alboroto, parang ahas na umiikot sa kisame. Ngunit nang dumikit ito sa ginintuang liwanag ni Calario, nagsimulang umurong at sumingasing. Sa huli, ito'y sumingaw paalis, lumipad palabas ng bahay at nawala sa dilim ng gabi. Nagising si Hana at si Elias sa pagkakagambala. "Anong nangyari?" tanong ni Elias. Agad bumangon at kinuha ang kanyang baston. "Tay, ang panaginip ko. May lalaki. May pulang mata." Mangiyak-ngiyak na sambit ni Hana. "Siya yon," sabi ni Calario, nakatingin sa bintana. "Si Harimaw. Ngunit hindi siya dumating ng buong lakas. Isang anino lamang, isang paunang sulyap. Sinusubukan niyang hanapin ako. Naaamoy na niya ang aking presensya." "Paano siya nakapasok?" tanong ni Elias. "Ang usok niya ay hindi basta-basta. Lumulusot sa siwang ng mundo. Ginagamit ang takot ng mga tao bilang daan. Kaya mahalaga na panatilihing matatag ang kalooban." Nagpahid ng luha si Hana. "Ngunit bakit ako? Bakit ako ang pinakita niya sa panaginip?" Tumingin si Calario kay Hana. Seryoso ang muka. "Dahil may kakayahan kang bihira sa mga tao, Hana. Isang liwanag ng pandama. Ibig sabihin, kaya mong maramdaman ang presensya ng mga nilalang na nakatago sa tabing ng daigdig, mabuti man o masama." Napatulala si Elias. "Hindi ko akalaing manapan niya ang linya ng aking ina. Ang kakayahang ito ay magiging sandata rin ng laban," dagdag ni Calario. "Ngunit kailangan nating paghandaan ang susunod niyang hakbang. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha o pinapatay." Biglang may malakas na ihip ng hangin sa labas. Pagtakbo ni Elias sa labas ng bahay, nakita niyang ang taniman ng palay sa silangan ay nabiyak at may bakas ng pagkasunog sa lupa. "Walang ibang makakagawa nito, Hanya. Ang apoy, malamig. Sunog ng anino," sabi ni Calario. "Pagsisimula pa lang ito." Habang sumisilip ang maputlang buwan mula sa likod ng ulap, tumayo si Elias, si Calario at si Hana sa harap ng kubo. Sa gabing dinala ng dilim, ipinanganak ang mas matinding layunin. Hindi lamang magpagaling, kundi magsanay at maghanda. Ang laban ay hindi na lamang para sa engkanto. Isa na itong digmaan para sa buong sitio Malinong. Kinabukasan, makulimlim ang langit, parang may nakabiting unos na hindi pa bumabagsak. Ang hangin ay malamig at ang paligid ng sitio Malinong ay tila nananahimik matapos ang kababalaghang nangyari sa bahay ni na Elias. Hindi ito karaniwang araw. Ang mga ibon ay tahimik at pati ang mga insekto ay parang umiwas sa liwanag. Sa loob ng silong, nakaupo si Calario habang isinusulat sa dahon ng banaba ang mga simbolong engkanto. Sa tabi niya ay isang basong luya at pulot at isang maliit na batong puti. Isang piraso ng batong engkanto na may kakayahang sumipsip ng malas. Sa ibabaw ng kubo, si Elias ay tila may iniisip na malalim. Sa halip na magbungkal ng lupa, siya ay pumasok sa isang lumang bahagi ng kanyang bahay. Isang silid na ni Hana ay hindi pinapayagang pasukin. "Nasaan po kayo, Tay?" tanong ni Hana habang hawak ang isang lalagyan ng tinapa. "Dito lamang, anak," sagot ni Elias mula sa loob ng lumang silid. "May panahon nang hindi ko ito binubuksan." Pumasok si Hana. Sa loob, amoy amag at alikabok. May mga lumang estante ng kahoy, puno ng mga bote ng langis, tuyong ugat, pinatuyong palaka, at mga halamang hindi niya kilala. Ngunit sa likod ng silid, may isang lumang baul na may ukit ng araw at ulap sa ibabaw. Lumapit si Elias, dahan-dahang hinaplos ang takip ng baul at binuksan ito. Mula roon ay kinuha niya ang isang makapal,
balumbon ng aklat na gawa sa balat ng punong akasya, nakatali sa pinatuyong hibla ng abaka. "Ano yan, Tay?" tanong ni Hana na palapit. "Ang aklat ng lupa at apoy," sagot ni Elias. "Isinulat ng iyong Lola Ising noong siya ay albularyo at tagapangalaga ng mga lihim ng mga diwata at engkanto sa bundok. Noon pa man, may kasunduan na sa pagitan ng mga tao at ng mga tagaliblib. Ako ang huling may hawak ng aklat na ito." Lumabas si Elias at Hana mula sa silid at nagtungo sa silong kung saan naghihintay si Kalaryo. Nang makita niya ang aklat, agad siyang tumayo. "Hindi ko inaasahan na mayroong ganito sa inyong tahanan," ani Kalaryo. "Ang mga tulad ni Elias ay tinatawag naming tagapagsalo ng kasunduan." "Ang ibig mong sabihin?" tanong ni Hana. "Bawat bayan sa ilalim ng kalikasan ay may isang tao, bihirang-bihira, na pinili ng mga diwata upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ang aklat na yan ay puno ng lumang kaalaman, dasal at mahika ng lupa at apoy. Hindi ito basta kasulatan, ito'y buhay." Binuklat ni Elias ang aklat. Sa unang pahina ay isang mapa ng bundok at mga simbolo ng 4 na elemento: hangin, apoy, tubig at lupa. Ngunit ang sumunod na pahina ay naglalaman ng babala. Kapag nabaluktot ang apoy at itinaboy ang lupa, darating ang anino ng walang anyo. "Si Harimau," bulong ni Kalaryo. Mabilis ang naging usapan. Tinuro ni Elias ang isang bahagi ng aklat na naglalaman ng sagradong panambitan, isang dasal na kayang magpalakas ng mga diwang tagapagtanggol. Ngunit kailangan itong isagawa sa ilalim ng bituing mabilog, isang gabi na napakaliwanag ng buwan at sa harap ng apoy ng matandang sagingan, isang uri ng apoy na lumalabas lamang kapag sinindihan ng tuyong puno ng saging na pinaglihan ng sanggol. "Kakaiba," sambit ni Kalaryo. "Ngunit maaari itong gamitin upang buksan ang kalasag sa paligid ng inyong sitiyo, isang proteksyong engkanto laban sa usok ni Harimau." "Gagawin natin," wika ni Elias. "Ngunit kailangan nating hanapin ang matandang sagingan. Matagal nang itinumba ang mga iyon. Mahalaga ring matukoy kung sino pa ang nasa paligid na may alam sa sinaunang paraan," dagdag ni Kalaryo. "Hindi tayo dapat nag-iisa sa laban." Biglang may kumalabog sa pintuan. Pagbukas nila, naroon si Mang Berto, ang matandang pastol mula sa kabilang bukid. Pawisan, takot na takot at nanginginig. "Elias, may bata sa sagingan ng San Isidro, nakalutang, hindi natutulog, ang mata, puti lang, at nagsasalita ng salitang hindi ko maintindihan." Nagkatinginan sina Kalaryo, Elias at Hana. "Ang sagingan ng San Isidro," wika ni Elias. Doon nakalibing ang isang matandang puno na pinaglihan ni Aling Rosa noon, isang sanggol na sinasabing dinukot ng engkanto. "Doon tayo pupunta," ani Kalaryo. Ngayon din, habang palubog ang araw at ang langit ay nagkulay-abo, nagsimulang maghanda ang tatlo. Isinara ni Elias ang aklat, itinali ito ng abaka at isinuksok sa kanyang bayong. Si Hana ay nagdala ng mga halamang gamit sa orasyon at si Kalaryo ay muling pinatalas ang kanyang pakpak kahit hindi pa ito ganap na gumaling. Sa unang hakbang pa lamang patungo sa sagingan, naramdaman na nila ang pagbabago sa hangin, parang may nakatingin. At mula sa likod ng ulap, muling sumilip ang pulang mata. Lumalalim na ang gabi nang marating nina Elias, Kalaryo at Hana ang San Isidro, isang dating masiglang barangay na ngayoy halos nilamon na ng kalikasan. Walang ilaw, walang tao, at ang mga lumang bahay ay parang multo ng nakaraan. Pawang niluma ng panahon. Sa gitna nito ay ang matandang sagingan, natatakpan ng ulap at hamog, tila walang gustong lumapit. "Dito iyon," bulong ni Elias habang itinuro ang bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang matatandang puno ng saging.
Nang mawala ang sanggol ni Aling Rosa noon, sinabing sinundan niya ang iyak papunta rito, ngunit hindi na siya pinayagang makapasok. Matapos ang gabing iyon, nabaliw siya't hindi na muling nagsalita. Si Hana ay kumapit sa braso ng kanyang ama. Si Calario naman ay humakbang na nang nauuna, ang isang kamay ay hawak ang maliit na pulang bato. Isang batong tagapagtuklas na gumagawa ng init kapag may nilalang na hindi tao sa paligid. Paglapit nila sa gitna ng sagingan, biglang humaplos ang malamig na ihip ng hangin. Tila may bumubulong sa pagitan ng mga puno. At doon, sa pinakagitna, sa ilalim ng punong saging na kulay abo at tuyo ang mga dahon, ay naroon ang bata. Wala itong suot kundi puting kamiseta, marumi at basa. Nakalutang ang katawan sa isang piitan ng hangin, mga 6 na talampakan ang taas mula sa lupa. Ang mga mata nito ay puti lamang, walang itim, walang putla, puro kawalan. Sa bibig nito ay lumalabas ang mabagal na pananalita sa salitang banyaga sa pandinig ni na Elias at Hana. Calario, bulong ni Elias. Anong klase nilalang ito? Hindi sumagot agad si Calario. Lumapit siya sa bata, halos 3 metro ang layo at idinampi ang batong tagapagtuklas sa lupa. Agad itong nagbabaga. Isa itong pangitain, paliwanag ni Calario. Hindi siya totoong bata. Isa siyang anyo ng mensahe. Isang babala o panlilin lang, depende sa layunin ng nagpadala. Panlilin lang? Tanong ni Hana. Tumango si Calario. Ngunit may kakaiba. Ang ganitong uri ng pangitain ay bihirang gamitin. Isa itong mahikang engkanto, pero ginamit sa paraang mapanganib. May sangkap ng itim na engkanto, ng sumpa. Biglang tumingkad ang boses ng bata, naging matinis, matalim. Sa ikapitong gabi ng 21 bituin, bubukas ang bitak sa ilalim ng lupa. Dugo ng tagapangalaga ang kailangan upang isara ito. Napaatras si Elias. Anong ibig sabihin nun? Lumapit pa si Calario at itinuro ang batong pula. Ang batong ito ay umiinit lamang kung may kasamang dalisay na layunin ang nilalang sa paligid. Ngayon, nagbabaga ito. Ngunit hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa matinding panganib. Biglang kumulog. Ang katawan ng bata ay nagsimulang magbago. Naguunat, lumalaki, tila hinahatak ng aninong lumalabas sa ilalim ng puno ng saging. Lumayo kayo, sigaw ni Calario. Naglabas siya ng gintong alikabok mula sa kanyang palad, isang mahikang panangga. Pinatamaan nito ang pangitain at sa isang iglap ang bata ay bumaluktot sa hangin, sumigaw ng malalim na tinig. Calario, makikita rin kita sa huling liwanag. Pumutok ang paligid ng punong saging at isang alon ng itim na usok ang kumalat. Ngunit napigilan ito ng pananggalang ni Calario. Nang tumigil ang alingaw-ngaw ng mahika, wala na ang bata. Sa kanyang kinalalagyan ay isang piraso ng papel na sinunog ang gilid, isang punit mula sa aklat ng lupa at apoy. Lumapit si Elias at kinuha ito. Paanong napunta ito rito? Hawak natin ang aklat. Tiningnan ni Calario ang langit. Ibig sabihin ay may ibang may hawak ng katulad na kaalaman. Isa pang tagapagsalo o isang nilalang na ninakawan ng kaalaman. Hindi na si Harimaw lang ang ating kalaban. Hinawakan ni Hana ang papel at binasa ang nakasulat. Sa pagitan ng bundok at ilog, ang pugad ng anino ay natutulog. May tinutukoy siyang lugar, sabi ni Elias. Ang pagitan ng bundok at ilog. Ang Kalbaryo, sambit ni Hana. Ang abandonadong kuweba sa may ilog ng Itom. Wala nang nagpupunta roon. Napabuntong hininga si Calario. Doon tayo pupunta, ngunit kailangan natin ang basbas ng 4 na elemento bago tayo makapasok. Kung hindi, ang anino ay kikilalanin tayong kaaway.
Paano natin makukuha ang basbas ng 4 na elemento? Tanong ni Elias. Binuklat muli ni Calario ang aklat. Magsisimula tayo bukas. Isa-isa nating haharapin ang mga tagapagbantay ng hangin, tubig, lupa at apoy. Sa sagingang iyon na minsang naging tahimik na saksi ng kababalaghan, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Hindi lamang upang iligtas ang kanilang sitio, kundi upang mapigil ang pagbabalik ng dilim na kaitagal ng natutulog. Madaling araw pa lamang ay gumising na sina Elias, Hana at Calario. Ang hangin sa sitio Malinong ay tila mas presko kaysa karaniwan, ngunit may kirot sa katahimikan nito. Parang hinihintay ang isang bagay na hindi maiiwasan. Nagsimula na silang maghanda para sa kanilang unang pakay, ang paghahanap ng basbas ng hangin na sinasabing binabantayan ng isang matandang diwatang nakatira sa burol ng payapa. Ayon sa aklat ng lupa at apoy, 4 na basbas ang kailangan upang makapasok sa Kalbaryo, ang kuweba kung saan, ayon sa hula, natutulog ang pugad ng anino. Ang basbas ng hangin ay dapat kunin mula sa diwatang si Amiha, ang tagapangalaga ng hangin ng silangan na matagal nang hindi nakikita ng tao. Habang naglalakad paakyat ng burol, inalala ni Calario ang alamat. Si Amiha, simula niya, ay minsang nagmahal ng isang binatang tao. Subalit nilinlang siya ng isang engkanto ng dilim na nagtago sa anyo ng kanyang minamahal. Mula noon, siya'y nanirahan na lamang sa ulap, umiiwas sa sinuman, at sinasala lamang ang makakaharap ayon sa kadalisayan ng puso. Paano natin siya makikita? Tanong ni Hana habang nilalampasan nila ang isang matarik na daan. Sa taas ng burol ay may isang batong puti na tinatawag na bato ng hinga. Dapat doon manalangin ang sinumang naghahangad humarap kay Amiha. Ngunit dapat ding dalhin ang alay, isang bagay na hindi mabibili ng pera. Nang marating nila ang tuktok ng burol ng payapa, tumambad sa kanila ang napakagandang tanawin. Ulap na parang lawa sa himpapawid, sinag ng araw na tila ginto, at isang malapad na batong puti na nakatindig sa gitna. Tahimik ang paligid, walang ibon, walang hangin, walang ingay. Parang ang oras ay huminto. Lumapit si Elias sa bato. Anong alay ang dapat nating ibigay? Tanong niya. Sumagot si Calario. Alay ng alaala. Isang bahagi ng sarili na hindi maibabalik. Isang piraso ng nakaraan na kay hirap bitawan. Tahimik si Elias. Tumalikod siya sandali at mula sa kanyang bulsa ay inilabas ang isang punit na litrato. Isa yung lumang larawan, sina Elias at ang kanyang yumaong asawa, si Lita, noong kasal nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinalikan ng larawan at marahang inilagay sa gitna ng bato. Kung ito ang kailangan para sa kapayapaan ng ating lugar, bulong niya, isinusuko ko ang isang bahagi ng aking puso. Biglang humampas ang hangin, mabilis, malamig, at may dalang maliliit na tinig. Tumayo si Hana at Calario at sa kanilang harapan, sa ibabaw ng bato, ay unti-unting nabuo ang anyo ng isang babae. Manipis ang katawan, tila gawa sa ulap, at ang kanyang buhok ay humahaba at sumasabay sa hangin. Ako si Amiha, ang tinig ng diwata, musika sa pandinig, ngunit may kalungkutan sa dulo. Bakit ninyo ako ginambala? Tumango si Elias. Dahil may banta sa aming sitio, ang dating engkantong si Harimau ay muling magbabalik. Kailangan naming makapasok sa Kalbaryo upang pigilan siya. Kailangan namin ang basbas mo o diwata ng hangin. Tahimik si Amiha. Nilapitan niya ang larawang iniwan ni Elias at tila ito'y tinanaw ng matagal. Hindi madali ang humingi ng tulong sa hangin. Ang hangin ay mapaglaro, malaya at hindi madaling kontrolin. Ngunit sa puso mong may sugat at pag-ibig, nakikita ko ang kabutihan. Hinipan ni Amiha ang larawan. At sa isang iglap, ito'y nagliyab sa bughaw na apoy at nawala. Sa gisag ng sakripisyo,
Tanggapin ninyo ang unang basbas. Inangat ni Amiha ang kanyang kamay, at mula sa langit ay bumaba ang isang gintong dahon, lumutang sa hangin, at dahan-dahang napunta sa palad ni Elias. Basbas ng hangin, wika ni Amiha. Ito ang tanda ng inyong paglalakbay, ngunit mag-ingat kayo. Sa pagbaba ninyo ng burol, ang hangin ay hindi na sa inyo lamang, may iba nang nakakaramdam ng inyong layunin. At sa isang pag-ikot ng hangin, si Amiha ay nawala at ang burol ay muling naging tahimik. Pagbaba nila, napansin nila ang may mga yapak na hindi sa kanila. Malalalim, parang kinakaladkad, patungo sa kanilang pinanggalingan. May sumusunod sa atin, bulong ni Calario. Mula pa kanina? Tanong ni Hana. Hindi. Simula nang makuha natin ang unang basbas, alam na nila. Nagising na ang mga mata ng anino. Nagpasiya silang bumalik agad sa sitio Malinong. Ngunit alam nila, hindi na sila basta ordinaryong nilalang. Bit-bit na nila ang unang kapangyarihan. At sa bawat hakbang, ang panganib ay sumasabay na rin sa hangin. Ang araw ay bahagyang nakasilip sa likod ng ulap ng lisanin ni Elias, Calario, at Hana ang sitio Malinong upang hanapin ang ikalawang basbas, ang basbas ng tubig. Ayon sa aklat ng lupa at apoy, ito ay binabantayan ng nilalang na matagal nang hindi binabanggit sa kahit anong dasal o kwento, ang tagabantay ng lawa ng Antumbra, isang sirenang nakatali sa sumpa. Ang lawa ng Antumbra ay isang tagong anyong tubig sa paanan ng bundok ng Arawan, kinatatakutan ng mga matatanda. Ayon sa mga alamat, may babaeng naninirahan sa kailaliman nito. Dating diwata ng ulan na isinumpa dahil sa pagtataksil sa kanyang lahi upang iligtas ang isang tao. Simula noon, piniling magtago sa ilalim ng lawa, pinahihintulutan lamang ang sinumang makalapit kung ito'y handang humarap sa sariling kasalanan. Ang tubig ay hindi basta dumadaloy, wika ni Calario habang tinatahak nila ang landas. May alaala itong dinadala, at kung may kasalanan ka, hindi mo ito matatakasan. Ang sinumang magtangkang lokohin ang tagabantay ay lulunurin sa sariling paninisi. Pagdating nila sa gilid ng lawa, bumungad ang isang mapayapang tanawin. Salamin ng tubig, tahimik na paligid, mga punong nagbabantay sa paligid na tila natutulog. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may naroroon, isang alingawngaw ng mahika na hindi matahimik. Dito na tayo, wika ni Elias. Paano tayo tatawag sa kanya? Ihulog ang basbas ng hangin sa tubig, sabi ni Calario. Ito ang magiging susi upang buksan ang daan. Maingat na inilagay ni Elias ang gintong dahon mula kay Amiha sa ibabaw ng tubig. Sa halip na lumutang, ito'y bumulusok pababa at nawala sa lalim. At saka ito nangyari. Ang tubig sa gitna ng lawa ay umikot. Bumukas ang isang bilog na puwang. Isang sinag na bughaw ang umangat. At mula roon ay lumitaw ang isang figurang babae. Mahaba ang buhok na parang usok sa tubig. Ang balat ay malaperlas at ang mga mata ay kulay abong pilak. Ako si Liraya, tagapangalaga ng tubig. Bakit ninyo ako ginambala? Ang kanyang tinig ay tila sama ng loob na matagal nang ikinubli. Humakbang si Hana. Kami po'y mga sugo upang pigilan ang pagbabalik ng kadiliman. Kailangan po namin ng basbas ng tubig upang makapasok sa kalbaryo at labanan ang puwersa ng engkantong si Harimau. Nanatiling tahimik si Liraya, tila tinitimbang ang katotohanan sa mga mata ni Hana. Ang tubig ay hindi binabayaran ng layunin. Ang tubig ay tapat lamang sa mga handang tanggapin ng sakit. Lumapit si Calario. Ano ang kailangan mong alay? Ang alaala ng pagkakasala, sagot ni Liraya. Isa sa inyo ang kailangang harapin ang sariling kasalanan at muling damhin ito. Kung hindi, hindi ko ibibigay ang basbas. Tahimik ang tatlo.
Biglang lumapit si Hana. "Sa akin?" sabi niya. "Ako ang magbibigay." "Hana," tutol ni Elias, "hindi mo kailangang..." "May tinatagong sakit ang anak mong iyan," sabi ni Liraya. "At matagal na niyang kinimkim ang katotohanan iyon. Hayaan siyang humarap." Lumapit si Hana sa tubig. At nang siya'y nakatayo na sa mismong gitna ng sinag, ang tubig ay umangat at bumalot sa kanya. Hindi upang lunurin, kundi upang ipakita ang alaala. At dooy bumalik kay Hana ang isang bangungot. Isang gabi, taon na ang nakalipas. Bumaha sa sitio Malinong. Bata pa siya noon. Sa gitna ng ulan, narinig niya ang iyak ng isang batang lalaki mula sa kabilang bahay. Anak ng kapitbahay nilang may utang sa kanila. Tinangka niyang tumakbo at tulungan ito, ngunit sa halip, pinili niyang manatili sa loob. Natakot siyang mapahamak. Kinabukasan, natagpuan ang batang iyon, patay sa ilalim ng nasirang bubong. Simula noon, hindi na siya nakatingin sa mata ng kanyang sarili sa salamin. Bumalik si Hana mula sa alaala, nanginginig, ngunit nakatayo pa rin. "Tinanggap mo ang bigat," wika ni Liraya. "Hindi lahat ng tao ay handang harapin ang katotohanan ng kanilang pagkukulang. Para dyan." Bumukas ang tubig sa harapan ni Hana. Mula sa gitna ng alon, isang puti perlas ang umangat, lumutang papunta sa kanyang kamay. Ang basbas ng tubig. "Huwag mong hayaang mawala ito, dahil ito ang tanda na kahit may kasalanan ka, kaya mong magbago." Tumingin si Liraya kay Elias at Calario. "Ngunit mag-ingat kayo. Ang susunod na tagapagbantay ay hindi tulad ko. Siya ay galit, mainit at hindi kinikilala ang awa." At sa pag-ikot ng tubig, si Liraya ay muling lumubog at ang lawa ay nanahimik na parang walang naganap. Sa kanilang pagbabalik sa lupa, nagsalita si Elias. "Mabigat ang dinaanan mo, anak. Ngunit mas lalo akong humanga sa tapang mo." Ngumiti si Hana, bagaman bakas pa sa kanya ang pagod. "Kailangan nating matapos ito, Itay. Hindi lang ito laban para sa atin, para ito sa lahat. Ang gubat ng apoy-apoy ay hindi tulad ng karaniwang gubat. Ang mga punong kahoy dito ay tila hawa sa uling. Itim ang mga balat, ngunit may ugat na may bahid ng nagbabagang pulang liwanag. Sa gabi, ang buong kagubatan ay kumikislap na parang kandila sa dilim. Walang ibon, walang hayop, walang simoy ng hangin. Tanging init at singaw ng lumang galit. Sa pagdating ni na Elias, Hana at Calario sa bungad ng gubat, naramdaman agad nila ang bigat ng lugar. Hindi ito init na pisikal lamang. Ito'y init na may kasamang damdaming matagal ng naipon, parang apoy ng paninibugho at hinanakit na hindi natupok ng panahon. Ayon sa aklat ng lupa at apoy, ang susunod nilang hanapin ay ang basbas ng apoy. Binabantayan ng nilalang na kilala sa pangalang Kaslayon, isang dating engkantong mandirigma na ipinako sa apoy ng kanyang sariling kapatid dahil sa pagtataksil sa kanilang lahi. "Ang apoy ay matuwid," wika ni Calario habang tinatahak nila ang makipot na landas. "Hindi ito nagpapanggap. Kapag ikaw ay marupok, susunugin ka. Kapag ikaw ay totoo, titibay ka sa init nito." "Anong alay ang kailangang dalhin?" tanong ni Elias. "Hindi tulad ng hangin at tubig, ang apoy ay hindi humihingi ng bagay. Ang alay sa kanya ay layunin, ang pinakapuso ng iyong dahilan. Ngunit kung ito ay hindi dalisay, ang apoy ay maglalantad ng kasinungalingan at ikaw ay susunugin mula sa loob." Sa pusod ng kagubatan, natagpuan nila ang dambana ng Liab, isang altar na yari sa batong pula, may palibot na apoy na hindi kumakalat. Sa gitna nito may trono ng abo at doon ay nakaupo ang isang nilalang. Mataas, malapad ang balikat, ang balat ay tila binuo sa apoy mismo at ang kanyang mga mata ay sindi ng parating na digmaan.
Ako si Kaslayon, tagapagbantay ng apoy. Anong dahilan ninyo para tawirin ang aking apoy?" Tumindig si Elias, humakbang pasulong. "Kailangan namin ang iyong basbas upang makapasok sa Kalbaryo. Kami maglalakbay upang harapin ang pagbabalik ni Harimau at pigilan ang kanyang kasamaan." Tahimik si Kaslayon. "Harimau, iyan ang pangalan ng aking ama." Nagulat ang tatlo. Ang dugo ng apoy ay may kasaysayan na puno ng pagtataksil. Sabi ni Kaslayon, "Ako'y isinilang sa dalawang lahi. Ang aking ina ay isang diwatang tagapangalaga ng liwanag. Ngunit ang aking ama, si Harimau, ay lumuhod sa dilim. Nang siya'y isumpa ng mga Diyos, ako'y isinumpa rin, kahit hindi ako sumama sa kanyang pagkakasala." Tumindig si Kaslayon. "Kung ang inyong layunin ay pabulaanan ng kanyang panunumbalik, dapat kayong humarap sa apoy ng katotohanan. Isa sa inyo ang lalakad sa apoy, hindi upang masaktan, kundi upang ipakita ang tunay na dahilan ng inyong pakikidigma." Tumingin si Kalario kay Elias. "Kailangan ikaw na ang gumawa nito. Hindi ako sapat para dito." Lumapit si Elias sa gitna ng altar. "Handa akong maglakad sa apoy." "Kung ang dahilan mo ay totoo," wika ni Kaslayon, "lalabas ka ng buo. Ngunit kung ikaw ay may lihim, ang apoy ang maglalantad." Sa utos ng tagapagbantay, bumukas ang paligid ng dambana at lumitaw ang lakaran ng liyab. Isang tuwid na landas na may apoy sa magkabilang gilid. Tumapak si Elias sa simula ng daan. Sa bawat hakbang, tila may humahaplos sa kanyang isipan, mga alaala, mga takot, mga kasalanan. Dumaan ang kanyang isip sa panahong nakidigma siya bilang sundalo ng engkanto. Sa mga gabing pinili niyang manahimik sa halip na tumulong. Sa mga utos na kanyang sinunod kahit laban sa puso niya. Pero sa puso ng apoy, may isang damdaming hindi napaso, ang pagmamalasakit. Sa kabila ng kanyang pagkamakasarili noon, pinili pa rin niyang tumulong nang may sugat siya. Tinanggap niya ang buhay bilang tao, hindi engkanto, para mamuhay sa kabutihan. Sa huling hakbang, ang apoy ay unti-unting naglaho. Tumayo si Elias sa gitna ng altar, hindi sunog, hindi sugatan, kundi malinaw ang paningin at magaan ang dibdib. "Ang layunin mo ay totoo," wika ni Kaslayon. "Ibinibigay ko sa inyo ang basbas ng apoy." Mula sa trono ay lumipad ang isang pulang bato, nagliliyab ngunit hindi mainit. Tumigil ito sa palad ni Elias at agad naging abo, at mula sa abong iyon ay tumubo ang isang bulaklak na apoy, buhay at kumikislap. "Tatlong basbas na," sabi ni Kalario habang nakatingin sa bulaklak. "Isa na lamang ang kulang." Tumango si Kaslayon. Ngunit ang huling tagapagbantay ay hindi nananahan sa mundong ito. Siya'y hindi ng hangin, hindi ng tubig, hindi ng apoy. Siya'y ng mismong diwa, ang bantay ng anino. Lumingon si Hana. "Saan namin siya mahahanap?" "Sa pagitan ng liwanag at dilim," sagot ni Kaslayon. "Sa lugar kung saan natatapos ang alaala at nagsisimula ang pangarap. Ngunit mag-ingat kayo, dahil siya ay walang katauhan. Siya ay magiging anyo ng pinakamalalim ninyong takot." Sa kanilang pag-alis sa gubat ng apoy-apoy, tahimik ang tatlo. Ngunit sa puso ng bawat isa, isang pag-unawa ang naitanim. Ang apoy, tulad ng kanilang laban, ay hindi laging pagkawasak. Minsan, ito ay liwanag na tumutulong upang makita ang tunay na sarili. Sa kanilang harapan, ang gabi ay naghihintay, at sa dilim na iyon, ang huling basbas ay nakatago, at ang kapalaran ng sitio Malinong ay nakataya. Nang makalabas sina Elias, Hana at Kalario mula sa gubat ng apoy-apoy, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila, hindi galing sa kalikasan, kundi tila mula sa kaloob-looban ng isang puwersang hindi matawag na buhay,
ngunit hindi rin ganap na patay. Ang langit ay kulay abo at ang mga bituin ay tila nawala. Sa gitna ng katahimikan ay naroon ang isang pakiramdam ng pagkaligaw, parang ang mundo ay nakahinto. "Saan na tayo?" tanong ni Hana, nilalabanan ang kilabot sa kanyang boses. "Wala na tayo sa mundong pisikal," sagot ni Calario. "Ito na ang lamang liwa, ang lugar sa pagitan ng alaala at anino. Dito nananahan ang huling tagapagbantay." Ang lamang liwa ay isang walang anyong espasyo. Sa bawat hakbang ay nag-iiba ang paligid. Minsan parang abandonadong tahanan, minsan parang gubat na walang dahon, minsan parang simbahan na walang dasal. Ngunit sa bawat tanawin ay iisa ang pakiramdam: pagkawala. "Hindi natin ito malalampasan sa pamamagitan ng lakas," sabi ni Elias. "Kailangan nating harapin ito sa loob." Biglang isang tinig ang umalingaw-ngaw, hindi sa hangin kundi sa loob ng kanilang isipan. "Sino kayo upang humingi ng huling basbas? Ano ang tunay ninyong anyo kung wala na ang ilaw at apoy at tubig?" Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang bawat isa sa isa't isa. Si Elias ay bumalik sa kanyang pinakamasakit na alaala, ang gabi ng pagtaksil. Dati siyang kapitan ng hukbong engkanto at isang misyon niya ang nauwi sa pagkamatay ng kanyang buong unit. Pinalabas niyang aksidente, ngunit sa totoo'y alam niyang may mali sa kanilang utos. Pinili niyang manahimik upang hindi ipagkanulo ang itaas. Sa loob ng dilim, naroon ang mga boses ng kanyang mga kasamahan, nanunumbat. "Bakit mo kami iniwan? Hindi mo kami iniligtas." Si Hana ay bumalik sa gabi ng baha, ngunit hindi na ito alaala kundi paninisi. Nakita niya ang batang kanyang pinabayaan, ngunit ngayon ay kinakatawan ng lahat ng batang napabayaan, lahat ng taong humingi ng tulong ngunit hindi niya tinugunan. Anong silbi ng kabutihang puso kung hindi ka kumikilos sa oras ng pangangailangan? Si Calario, na tila laging matalino at mapayapa, ay nakita ang kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na minsang naging bahagi ng mga nilikhang sumamba kay Harimaw. Minsan na siyang sumunod sa dilim bago siya tumakas. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Hindi mo kami malilinlang, Calario. Isa kang traidor." Sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na figura. Isang nilalang na walang mukha. Hubog ng tao ngunit itim na anino. Siya ang tagapangalaga ng anino. Walang pangalan, walang katauhan. Isa siyang salamin ng lahat ng kanilang ayaw tanggapin. "Tanging isa lamang sa inyo ang makatatanggap ng huling basbas," anya. "At siya'y dapat makakita sa kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng mata ng iba, kundi ng mata ng sariling anino." Tahimik. Si Elias ang lumapit. "Hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang. Ngunit ako'y hindi na lumalaban para sa karangalan ng nakaraan. Ako'y lumalaban para sa kinabukasan ng mga taong umaasa pa sa kabutihan." Lumapit si Hana. "Ang takot ko ay bahagi ng aking lakas. Dahil alam kong nasaktan ako, hindi ko nahahayaang masaktan pa ang iba." At si Calario, na matagal na ring pagod sa pagtatago, ay yumuko. "Ako'y galing sa dilim, ngunit pinili kong magbigay ng liwanag. Kung ang anino ko ang kabayaran, tanggap ko." Muling nagsanib ang kanilang paningin. Ang figura ng tagapagbantay ng anino ay dahan-dahang nawala hanggang sa maging isang bulaklak na itim, may gitnang liwanag sa puso nito. Ang basbas ng anino, bulong ni Elias. Ang bulaklak ay lumipad sa gitna ng kanilang tatlo, saka naghiwa-hiwalay. Isang sinag ng liwanag ay lumipat sa puso ng bawat isa. Muling bumalik ang mundo sa liwanag. Ang langit ay muling may mga bituin. Ang hangin ay sariwa. "Lahat ng 4 na basbas ay nasa atin na," sabi ni Calario.
Ang daan papasok sa Kalbaryo ay magbubukas lamang kapag nagtagpo ang lahat ng elemento at ang inyong puso ay walang alinlangan. Sa kanilang paglalakad paalis sa Lamang Liwa, nakita nila sa dulo ng burol ang isang pinto, gawa sa liwanag, apoy, tubig, hangin at anino. Ito na ang pasukan patungo sa pinakamatinding yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Doon hinihintay si Harimau at ang kapalaran ng engkanto, ng tao at ng buong sityo Malinong. Sa harap nila ay ang pintong binubuo ng 4 na basbas, apoy, tubig, hangin at anino. Kumikislap ito na parang buhay, tila isang patibong o isang paanyayang walang balikan. Kapag tumawid tayo dyan, wika ni Calario, wala nang atrasan. Ang Kalbaryo ay hindi basta lugar. Ito'y isang pagsubok ng katawan, isip at kaluluwa. Doon nananahan si Harimau. Hinawakan ni Elias ang hawakan ng pinto. Sa oras na buksan niya ito, lumaganap ang isang liwanag na puting-puti at sa isang iglap, sila'y tila nahulog sa kawalan. Kalbaryo. Ang lupa ay basag-basag. Ang langit ay laging dilim. Ang mga puno ay baluktot, parang pinahirapan ng siglong pagkabali. At sa gitna ng kaparangan, may isang tore, itim, mataas, at nilalamon ng ulap ng galit. Iyon ang kuta ni Harimau, ani Calario. Ngunit hindi tayo makakarating doon ng basta-basta. Marami pa siyang tagapagtanggol. Sa unang layon ng Kalbaryo, sinalubong sila ng mga multo ng sundalo. Hindi engkanto, hindi tao. Mga aninong may baluti, hawak ang mga sandatang pumutol ng buhay, tila pinagsama-samang alaala ng lahat ng digmaang pinagdaanan ng mundo. Wala kayong lugar dito. Sigaw ng general ng multo. Ang mga may kasalanan sa digmaan ay hindi makakatawid. Tumindig si Elias. Ako'y sundalo rin at oo, may dugo ang aking mga kamay. Ngunit lumalaban ako ngayon hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kapayapaan. Tumahimik ang mga multo. Isa-isa silang lumusaw hanggang walang natira. Sa ikalawang landas, isang lungsod ang lumitaw. Doon ay maraming pagkain, ginto, kasayahan, kagandahan. Doon ay isang matandang nagsalita. Maaari kayong manatili rito. Hindi nyo kailangang lumaban. Kayong tatlo'y tinatanggap namin bilang mga harit reyna. Para saan pa ang laban? Bulong ng tinig sa isipan ni Hana. Kung maaari ka nang maging masaya? Ngunit nilapitan siya ni Elias. Ang kasiyahan na hindi pinaglalabanan ay panaginip lamang. At ikaw, Hana, ay hindi ipinanganak para sa panaginip kundi sa pagliligtas. Tumulo ang luha ni Hana. Tama ka. Sa kanyang pagtanggi, ang lungsod ay gumuho at bumalik sila sa landas. Sa huling layon bago ang tore, kinaharap nila ang sarili nilang anyo. Mga kasinungalingang naging totoo sa takbo ng panahon. Si Elias ay hinarap ang sarili niyang anyo bilang duwag, bilang sundalong pinabayaan ng iba. Si Hana ay hinarap ang sarili bilang taksil sa kanyang tungkulin. Si Calario ay hinarap ang anyo niya bilang isang nilikhang isinumpa ng langit. Ngunit imbes na labanan, niyakap nila ang sarili nilang kahinaan. At sa pagyakap nila, ang mga anino ay naglaho at nagliwanag ang landas. Sa wakas, pumasok sila sa tore. Sa itaas ay naroon si Harimau, ang nilalang na parang Diyos sa taas at lalim. Ang balat niya ay parang usok, ang boses niya ay parang lindol. Anak ko, wika ni Harimau kay Elias. Nagulat si Elias. Ikaw ay binhi ng aking kapangyarihan. Ang iyong dugo ay galing sa akin. Bakit mo ako nilalabanan? Dahil hindi mo ako pag-aari, sagot ni Elias. Ang dugo ay hindi tanikala. Tumawa si Harimau. Kung gayon, lilipulin ko kayong lahat. Si Harimau ay sumabog sa anyong dambuhala. May pakpak ng anino, mata ng apoy, bibig ng halimaw. Ngunit sa tulong ng 4 na basbas, si Elias ay nagbagong anyo.
hindi bilang engkanto, kundi bilang isang mandirigmang buo ang puso. Si Hana ay tumindig. Ang kanyang kamay ay nagpapagaling hindi lamang ng sugat, kundi ng takot. Si Kalario ay bumigkas ng sinaunang dasal ng pagbalanse, isang awit ng kagubatan at kalikasan. Sa huling sagupaan, ginamit ni Elias ang lakas ng apoy upang sunugin ang kasinungalingan ni Harimau. Ginamit niya ang tubig upang hugasan ang kanyang mga kasalanan, ang hangin upang isatinig ang kanyang layunin, at ang anino mismo, ay ginamit upang itago ang kanyang huling suntok. Sa isang pagsabog ng liwanag, si Harimau ay naglaho, hindi nasugatan, kundi tinanggap. Ang kanyang kapangyarihan ay binalik sa mundo, hindi bilang poot, kundi bilang paalala. Makalipas ang ilang linggo, sa Sitio Malinong, ang gubat ay muling lumago. Ang mga halaman ay muling namulaklak. Ang mga tubig ay luminaw. Ang mga hayop ay bumalik. Si Elias ay namuhay bilang isang simpleng tao, ngunit siya ay minamahal na bilang bantay ng kagubatan. Si Hana ay tinaguriang ina ng lunas at nagturo sa mga kabataan ng kahalagahan ng kagalingan, kabutihan at katarungan. Si Kalario ay bumalik sa gubat, hindi bilang nilalang ng dilim, kundi tagapangalaga ng hangin at awit ng engkanto. At sa bawat dapit hapon, may bulaklak ng apoy na tumutubo sa gilid ng ilog, paalala ng isang laban na pinili ng puso, hindi ng lakas. Wakas.